Yung ating pag-uusapan ay patungkol po ito kay Sulaika Lopez. Sulaika Lopez. Ayan. Reply Steven kay Mamunitilo po. So mga kababayan, eto, no, nakita nyo naman po na isinupina na po. No? May sabpina na po, Ma'am Susan Ronquillo, Ma'am Rosalino ko, sila po. May sabpina na po itong si Sulaika Lopez. No? Na kung saan mga kababayan, ito po yung dating Chief of Staff ni Sara at alam niyo naman po mga kababayan, pag sinabi nating Chief of Staff, ito po ang mga nakakaalam sa lahat. Ma'am Leila Ramos, silo po kay Clarita de Guzman, hello po kay Shian Anday, and kay Jimmy de la Cruz, silo po. So ngayon, eto na nga mga kababayan. Una kong katanungan bago ko, Ma'am Alice Daro, kahilo po. Gardo si Terry, hello po. Bago ko i-play ang naturang video, ang ating mga katanungan. Ilalaglag na nga ba ni Sulaika Lopez ang jowa niyang si Sara or magdadrama at mahihimatay na naman sa gitna ng hearing? O baka magkaroon na naman ng putang ina ninyong lahat 2.0 version? Nagtatanong lang po. Ilalaglag na nga ba ni Sulaika or magdadrama or hayaan niyang makontempt siya? Mamili kayo mga kababayan. Si Sulaika ba ay magsasabi ng totoo or hayaan niyang ikulong or makulong ang sarili niya at pag naging presidente si Sara ay bigyan na naman siya ng pardon para makalaya siya? Dalawa lang naman yan eh. Ilalaglag o magpapakulong. O, ganun po yun mga kababayan. So ito po. No? Panoorin po natin ang naturang balita. Sa GMA News po ito, mga kababayan. Wait lang po ha, kasi nagkamali po tayo ng pindot. GMA News, attack! Join, connect, and advance your career on LinkedIn. Get the app today. Bro, the level just started and we're already getting overrun. I got to take these guys out and build this crossbow tower as fast. Ayan na, mga kababayan. Ma'am Ashley Kate, hello po, Ma'am Nida Parson. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naihain na ng Senate Impeachment Court ang subpoena sa Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Isa po siya sa mga witness na ipinatatawag ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ipapakontempt umano si Lopez kung hindi susunod sa subpoena. Pero maikling tugon niya ng tanungin kung pupunta, maghanda sa bagyong Inday. So, ngayon, mga kababayan, ayan nga ang katanungan ngayon. Ito ang katanungan ngayon. Mga kababayan, ilalaglag na nga ba ni Sulaika Lopez at sasabihin lahat ang mga kasinungalingan ni Sara at pandudoktor nila ng resibo sa confidential fund or hahayaan niyang makontempt siya? Kasi dalawa lang yan mga kababayan. No? Ako po, malaki po ang aking paniniwala na si Sulaika ay hindi po makakauwi. Makukontempt po yan. Bakit? Inamin na po nila nung una. Inamin na po nila. So ngayon, ano na naman kayang gagawing drama ni Sulaika? Mangisay o mahihimatay? Mga kababayan, ano ang ating aasahan pagdalo ni Sulaika? Mangingisay o mahihimatay? Nagtatanong lang. Kasi mga kababayan, yan ang style nila eh. Delaying tactic yan. Para hindi makapag-amin, para hindi makapagsalita, magkakasakit-sakitan. Totoo yan. Ganun talaga mga kababayan. Ano bang gagawin nila? Nung ipinatawag siya sa Kongreso, anong ginawa niya? Nagkakasakit-sakit. Nahimatay. Noong nahimatay at nagkakasakit-sakit, anong nangyari? Wala. Diba? So, anong sunod na gagawin? Kasi, sa totoo lang mga kababayan, kung gagawin ulit ni Sulaika yan, maghihimahimatay siya dyan. Tapos sasabihin niya may sakit siya. Automatic contempt yan eh. Kasi ginawa na niya yun nung una. Mga kababayan, may record na siya eh. Hindi na paniniwalaan ng presiding officer at ng prosecution yan.
Oh, kasi ang rason yan, magkasakit-sakit para hindi piliting sumagot. O maghihimahimatay. 'Di ba? So anong gagawin niya? Hindi ka naman pwedeng piliting sumagot kasi nga nagkasakit, nahimatay. Oh. So ang gagawin niyan, contempt, hospital arrest, Marcoleta style. Which is mga kababayan, ganyan naman talaga ang gagawin nila. Kasi una, once nasabihin mong masakit yung dito mo, masakit yung doon mo, masakit yung ganyan mo, hindi ka pipilitin yan. Bakit? Tatawag agad ng medics ang Senado niyan. O syempre, check upin ka ngayon yan, gagamutin ka ngayon yan, tatakbo ka ng hospital. Oh. So, baka sabihin na naman may pneumonia, may sakit sa spinal cord. Tapos, sasabihin na naman yan, may cancer. Di ba? Tandaan ninyo mga kababayan, noong naglakad si Sulaykang street ng lakad. Sabi pa nga, hi, hello, todo na to. Di ba? Gumanon. Pero tignan nyo, pagdating sa Senado niyan, lungkot-lungkutan yan, lamya-lamyaan yan, magkakasakitan, maniwala kay sa akin mga kababayan. Si Marcoleta nga kalakas-lakas sa Senado ng aasar, di ba? Nakikipagbardagulan. Tignan nyo ngayon, puro na sakit. Hindi na daw pwede magbiyahe. Tangina, lahat na lang. Ano to, lukuhan? Alam nyo, taong bayan, kumilos na tayo. Pinagluloko na tayo, ginagawa na tayong tanga. 'Di ba? Bakit tayo maniniwala sa mga 'yan? Si Marcoleta, tingnan niyo, daming sakit, 'di ba? Pero tanggalin mo kaso niyan. Mawawala sakit niyan. Loso. Pinagloloko na naman tayo, 'di ba? May sakit kasi may kaso. Pag walang ka, tingnan niyo, susulay ka. Ngayon, lakas-lakas niyan, pang-continue natin panoorin niyo. Tutok si Sandra Aguinaldo. Panoorin niyo, bantayan niyo. Nobody can just come in here and demand to transfer me in the middle of the night. I have my right. Isang araw matapos ipalabas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang video ng umiiyak niyang Chief of Staff nung nakadetene ito sa kamera, dumating kanina sa Senado si Attorney Zulaika Lopez Ganda ng para lakad, makipagtulong sa Senate Secretary. Ganda-ganda ng lakad, di ba? Lakas-lakas. Lakas. May ano pa yung buhok yung sumusunod sa bangs mo, sumusunod. Ay, nakaganon ba yung bangs, nakabitin-bitin pang ganon, ganon. Tapos street pang lakad. Parang Marcoleta lang ba? May mga bodyguard kasama. Lakad, puntang Sandigan Bayan. Tapos nung nasuutan ng pusas, flying kiss. Tapos ngayon magulat ka, puro na sakit. Tangina. Oy, dodong, dakog kilog, bogok. Mga DDS, mga putang ina nyo, mga bugok kayo. Yung mga DDS yan, kung may mga anak kay minor de edad, malalaki sa mababae. Pag babae, tahiin yung poke. Pag lalaki, putulan yung titi. Bakit? Pag dumami yan, bobo lang din ang ilalabas niyan. May-ari nga, kung may mga anak kayo, papatayin niyo eh. Yung mga anak ninyo dyan, mga DDS, kung may mga anak kayong sanggol na 1 month to 2 months, apakan nyo na para di na kayo dadami kayo mga bobo eh. Na nagsisilbing clerk of the impeachment court. Diba? Paglabas ni Lopez, matapos ang isang oras, hindi siya sumagot ng direkta sa tanong ng media. Di ba? Bilis-bilis ng lakad, hindi sumagot, direkta, sa mga DDS dyan, ha? Kung may mga anak kayong bagong silang, apakan nyo na. Bakit? Pag lumaki yan, bobo. Pag lumaki yan, makaanak, bobo ang iaanak, tas pangit, tas mahirap, walang kwenta, inutil, hampas lupa, duwag, manyakis, patay gutom. Habang maliit pa, patayin nyo na. Continue. Nagbigay lang siya ng maikling pahayag. Good morning, everyone. Good morning po. Hindi na nagdetalye si Lopez kung aling bagyo ang tinutukoy niya. Ang Di ba? Kita ninyo, preparing for bagyong Inday. Kita niyo, lakas-lakas Imaginin, tandaan ninyo mga kababayan. Tandaan ninyo ang mga oras na ito. Anong oras ngayon? Alas 8:31 ng gabi, July 9, Pilipinas time. Tandaan nyo, lakas-lakas yan. Pagpasok niyan sa Senado, pag mag-umpisang umupo yan at may kaharap na mikropono, lalamya yan. Tapos magugulat ka niyan, manginginig niya. Tapos hihimatay na, lungkot-lungkutan na. Tapos sasabihin niya,
Mr. Chair, nilalamig ako, Mr. Chair. Hindi na magsasalita. Maniwala kayo sa akin. Tignan nyo. Alam nyo, sa totoo lang, mas tanggapin ni Zulaika na makulong or makontem kaysa ilaglag si Sara. Bakit? Ito kasi tandaan ninyo, mga kababayan. Yung mga DDS ngayon na nakukulong, yung mga DDS nakukulong, nakakasuhan, wala yan silang pakialam kahit makulong sila dyan. Bakit? Kasi ang nasa isip nila, hayaan natin makulong. Bakit? Kasi pag naging presidente si Sara sa 2028, makakalaya tayo. Biruin ninyo, 26, 27, 28. 2 years lang naman, tiisin na lang natin. Ganon yan eh. Ganon sila kabobo. Mga kababayan, ganon sila kabobo. Kaya si Zulaika, alam ko, mas piliin niyang wag magsalita at maghihima-himatay. O, magsasakit-sakitan. Kasi kahit makulong, pag na-presidente si Sara, ligtas eh. Ganon ang nasa isip nila, mga kababayan. Mas piliin po nila na makulong, mas piliin po nilang ayaw umamin. No? Kasi pagka 2028, presidente si Sara, mabigyan sila ng amnesia, makakalaya sila. Di ba? Sir John Morales, maraming salamat po sa iyong super chat. Thank you so much po, sir. Continue natin. Lapit na Typhoon Inday o ang bise na may palayaw na Inday. Hindi pinalampas ng prosecution ang sinabi ni Lopez. Mag-ready lang tayo. Para sa bagyo hindi dun sa impeachment kasi nakahanda naman po yung prosecutors. Matagal na nakahanda. Isa si Lopez sa 3 witness na pinatatawag ng prosecution sa pagpapatuloy na impeachment trial sa susunod na linggo. Pero Kita nyo? Parang si Vilma Sanyosa. Di ba mga DDS? Parang si Vilma Sanyosa. Katanda-tanda na, mamamatay na lang. Ang ipapamana niya sa anak niya, kabubuhan. Diba? Kita mo, Vilma Sanyosa? Ilang taong ka na? 7 wati na lang kulang na pipirma sa'yo, mamamatay ka na. Tapos ang ipapamana mo sa anak mo, katangahan, kabubuhan, kainutilan, hampas lupa, palamunin. Ganyan yan. Vilma Sanyosa. Kumusta? Ilan anak mo? Ilang anak mo maging bobo paglaki? Ilan ipapamana mo? Yung katangahan. Kadalasan pa naman sa mga DDS, walang pera, mahirap, patay gutom, hampas lupa, pangit ang anak, pangit ang lahi, pangit ang apo, bobo ang anak, bobo ang apo. O paglaki niyan, puro tanga, puro bobo, dadaming mahirap. Diba? Bakit? Alam mo kung bakit nasabi kong bobo ang mga DDS? Kasi mas inuna nila ang pagbili or pagbayad ng wifi kaysa pagbili ng bigas. Totoo yan. Tapos sisigaw sila dyan. BBM, mula nung na presidente ka, naghirap kami. Pero pagdating sa chismisan sa social media, nauuna sila. Di ba? Totoo yan. Naghirap kami nung naging presidente si Marcos. Pero mas inuna ang pagbayad ng wifi, pagbili ng load para makachismis sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube kaysa sa pagbili ng bigas. Kaya mga bobo nga ni. Mga bobo nga ni. Continue. ayon sa Senate Secretary, hindi ito ang pakay ng aid ng bise. Ang pulong tungkol lang daw sa mga bagay na inaayos para sa defense team ng bise. Purely administrative, like ilan daw ba ang guest na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense. Doon sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course, they asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can... di ba? Kita nyo? Sa grupo ni Sara, pwede magdala ng coffee maker, refrigerator, pwede rin magdala ng kumot, baka lalamigin na naman, o baka sabihin na sobrahan sa aircon kaya nilalamig. Pwede na rin kayo magdala ng higaan dyan, pwede na kayo matulog, o kapag i-contempt kayo, di tuloy-tuloy na. Yeah? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ang katanungan ngayon, si Zulaika Lopez, ilaglag na ba ang jowang si Sara o maghihimatay-himatay na naman? Mga kababayan, paki-comment dyan sa comment section. Ano ba ang gagawin ni Zulaika? Ilalaglag si Sara, aminin ang pamimiki ng resibo at sabihin na sino si Mary Grace Piatos o manatiling hindi na naman makahinga. Tapos sasabihin naman ni Sara, huwag kayong bakla. Huwag kayong bakla. Baka gagano na naman si Sara. Tapos sasabihin naman niya, putang ina ninyong lahat.
Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Gagano na naman yan. Nako, putragis na yan. Ano bang aasahan natin kay Zulaika pag dumalo siya sa Senado? Ilalaglag ba niya si Sara? Aminin ba niya na inutusan siya mamiki ng resibo? Aminin ba niya na iabot niya yung ganito? Tapos magawa sila ng mapiking resibo katulad ng AFE, di ba? Yung military receipt. O yung mga ghost project, o ano ba yung mga ghost employee, ano ba yon? Yung pag-aabot ng 50,000 kada envelope? Or sasabihin na naman ni Zulaika, Ma'am, wag mo ako iiwan. Gagano na naman, Ma'am, wag niyo akong ilipat ng hospital. Gagano na naman ba? Yan ang katanungan, mga kababayan. Ano na mga asahan na naman natin? Diyos ko naman, mga kababayan. Oo, alangan naman ilaglag ni Zulaika si Sara. Pag ilaglag na yan, patay siya dyan. Baka hindi lang lap-lap. Hindi lang laptop ang lilipad, baka laplapin siya yan. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, tignan nyo yung abogado niya, si Mr. Objection. Na kung hindi niya ayusin, si Panilo nga, nagpanglingo si Panilo. Sabi ni Panilo, putangina, ang dami pang bigas kakainin nito, abogadong ito. Wala. Hindi ito marunong. Kaya galing-galingan na lang. Pag hindi mo galingan, lilipad yung laptop na. Sinabi ko sa inyo, tignan nyo yung isang abogado ni Sarang babae nag-walk out. Sabi nga ni Atty. Lugut, ano nangyari kay Atty. Season? Mukhang nag-walk out yata. Tapos bumalik. Bumalik si Atty. Season. Bakit? Si attorney naman kasi baka naihi sa nervyos yung abogado ni Sara. Ayaw mong papuntahin sa CR. Baka naman kasi naihi lang. Atty. Ligutan. Yan, ako, sabi ko sa inyo, mga kababayan, wala na. Basta, aabangan ko paglabas ni Zulaika, ilaglag si Sara o magdadrama na naman ng sasakit-sakitan. Yan lang naman, dalawa lang naman yan eh. Magpapakulong, magpapakontem para maligtas si Sara, para pa 2028 makalaya siya kasi presidente si Sara, o ilaglag niya. Dalawa lang yan. Ilaglag si Sara o magpapakulong siya. Continue. Their own caterer. So, yes. So, yun lang naman. Napag-usapan din. Kita nyo, pwede sila magdala ng sarili nilang caterer. Diba? Kita nyo, galing ng Senado, no? Imagine magkano ang budget dyan sa Senado, mga kababayan. Kaya pwede sila magdala ng refrigerator, pwede sila magdala ng coffee maker, caterer. Kita nyo, kagaling-galing ko sana. Isa ako sa imbitahan dyan eh. Para magdala din ako. Dalhin ko doon yung sasakyan kong electric car. Saksak ko na lang para pag uwi ko may charge. Tapos magdala ako dyan ng rice cooker. Pasamahin ko na yung mama ko. Magluto lang may ulam dyan sa loob. Kaya pwede daw eh. Continue. On security arrangement. Sakaling bumisita uli si Duterte sa Senado, gaya ng ginawa niya nitong Martes, nang makipag-meeting sa kanyang mga abogado. Sabi ko, we're always ready to coordinate. No? In fact, I had the Sergeant at Arms with me in the meeting. I had also the head of our protocol. Sabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, na iserve na ang sabina kay Lopez. Doon matatagpuan ang mga katagang fail-not. Nangangahulugan daw na mahigpit ang utos na dumalo ito sa pagdinig. Nang tanongin ng media si Lopez, Will you be attending, ma'am? The trial next week, ma'am. Morning, everyone. may paalala naman ang impeachment court sa mga pinapatawag ng korte. Kapag pinasabina ka, wala kang karapatan tumanggi except for certain exceptions. No? Pag hindi ka sumunod doon, nako-contempt of court ka. Nakita nyo, mga kababayan. Kaya yan lang talaga ang katanungan ko. Pagharap ni Zulaika, aamin ba siya at ilaglag si Sara o magsasakit-sakitan tapos iyak-iyak manginginig? Hayaan niyang makontempt siya para maligtas si Sara o ilaglag niya si Sara para hindi siya makulong? Dalawa lang naman yan eh. Bakit? Kasi pag nagsinungaling si Zulaika, ito mga kababayan, wala po talagang ligtas si Zulaika. Makakaligtas lang siya kung magsasakit-sakitan na naman siya. Una, lahat po ng tatanungin sa kanya, pag nagkamali siya ng sagot, contempt. Mga kababayan, pag nagkamali ng sagot, contempt. So, anong gagawin? Magsasakit-sakitan para hindi piliting tanungin. Diba? Hintayin po natin, mga kababayan. Tapos, sasabihin na naman niya ni Sara,
Saglit lang po, saglit lang po. Camera. Camera muna, camera. Di ba, kung naalala ninyo, nakiusap siya kay General Torre. Camera please. Camera. Oh, tapos nung nandyan na yung camera, biglang yakap ni Sulaika. Wag mo akong iwan, ma'am. Wag mo akong iwan. Pero nung wala pang camera, parang wala namang ganun. Camera please. Camera. Sabi naman ni General Torre, camera daw. Camera daw, di ba? Kita nyo, mga kababayan, putang ina talaga si Sarang, galing, no? Nanawag ng camera. Pwede naman umiyak, ito lang camera, ba't kailangan pang camera eh? Gusto nyo makita. Gusto nyo malaman. Gusto nyo sabihin na hindi tayo fake news. Ito. Sara, naghanap ng camera. Para kay Sulaika. Ito ha, mga kababayan. Pakita natin sa inyo. So, palapit din. Apo. Diba? Camera. Double time. Ding, i-release mo ang media. Release. Ayan na. I-release ang media. Doon na sabi ni General. Kasi iyak si Sulaika. Lalapit. Ilabas ang camera. Ayaw ng hospital. Ilabas ang camera, itutok na kay Sulaika. Tutok tayo. Nakatutok na. Alis na lang dito mga kwan, para makita ng camera. Para makita ng camera. Tapos, gano'n na si Sulaika. Na-stroke na. Tabingin ang baba. Kapag gano'n na Sulaika. Tapos yayakap na kay Sara yan. Kita nyo mga kababayan, nag-usap na yan sila sa loob. Nag-usap na yan sila sa loob. Tapos, sabi ni Sara, wait ka lang dyan. Bakit? Magtawag ako ng camera. Ngayon, pag lumapit ako sa'yo, hawakan mo ko na maghihigpit, tapos umiyak ka. Putang ina. Ayan na. Ayan na. Lights, camera, action. Take 2. Ayan na. Umiyak na. Camera. Patient. Binasahan ng waran. Hindi ko na rin alam bakit ganito na. Hindi daw niya alam kung bakit ganito. Sa sunod na mga araw, hintayin natin kung mangyari na naman ba yan ulit. Baka si General Nartatis na naman yung nandyan. General Nartatis baka sa sunod, ikaw na naman yung sasabihan ni Sara, wag kayong bakla. Mga kababayan, kaya abangan natin kung mangyayari ba ulit yung mga ganyang pangyayari. Diba? So yun po yun mga kababayan. Hintayin natin, baka sa mga sunod na araw, yan na naman.